Pagka po ba gano'n na hindi na itinuloy yung reklamo, sir, hindi po napapanagot yung mga opisyales na halimbawa nagpabaya sa trabaho, nagbagal sa serbisyo? Paano po kasi sabi nyo kanina automatic violation agad? Pag halimbawa sa LTO, wala naman sa requirements nila, nanghihingi pa ng additional, pinapabalik-balik, yung tao na halimbawa gusto lang mag-renew ng lisensya. Halimbawa pag ganun po ang reklamo, tas na-resolve na yung case ng complainant, wala na pong ikakaso or violation na ibibigay do sa mga kawani ng gobyerno? Kung tayo po yung maging technical or legal dito, pwede din po natin tuluyan ito kasi meron ng violation. No? Kaya lang, reality po, kung wala nang complainant, anong ebidensya natin nilalabas laban doon sa nag-violate sa batas? Kaya po, Okay. Oo. kahit nga po sa korte, kahit meron na isang krimen o isang Mm. violation, kapag ang mga partido po ay nagkasundo na, ang korte po ay in-encourage yung mga parties na magkaroon ng amicable settlement or arbitration. Ito po din po ginagawa natin sa ARTA. No? Oo. Meron din tayong paraan na magkaroon ng mediation or arbitration kapag nagkasundo na po ang complainant saka yung ahensya na na-resolve na yung kanilang reklamo Mm. at yung complainant ay ayaw na ituloy yung reklamo, ang ARTA po ay sinusunod yung kahilingan ng mga ng complainant, lalo-lalo na po ng complainant. Paano At po kinoconsider natin po natin na resolve or close yung kaso. Oo. Paano po kaya yun, attorney? Paano po kaya natin mababago yung mga empleyado ng gobyerno na nagkaroon ng violation kung ganun po ang siste? Parang baka hindi sila matuto kung di pala natutuloy po yung violations against them pagka-resolve na yung case. Meron din po mga exceptional cases na tinutuloy natin, no, na kapag yung complainant ay persistent. Ang ARTA din po merong on its own, meron pa tayong tinatawag na motu proprio investigation. Kapag meron po tayong ebidensya na nagkaroon ng violation, tinutuloy po natin dahil yun po ang nakalagay sa ating mandato sa batas, no, under the Ease of Doing Business Law. Oo. Doon po sa mga exceptional cases na sinasabi ninyo, ano pong violation yung natatanggap nito mga kawani ng gobyerno? Pag may involvement po yung fixer, no, o kaya ay hindi na-actionan within the standard processing time po ay tinuloy. Kaya nga po nung last year meron po tayong 3 conviction, no, against employees of the LTO involving violation of the prohibition against fixing. So 3 po ang taga LTO ang nagkaroon tayo ng conviction last year. Yun po ay nagpapatunay na po na yung ARTA ay porsigido na ipatupad yung ating batas para po ang ating mga kawani at opisyal ng gobyerno ay sundin po ang batas. Kaya kami na po dito sa Anti-Red Authority, very particular po kami sa deadline, very particular po kami sa violation. No? So kapag meron talagang ebidensya at lalo-lalo na po ang complainant ay gustong ituloy. At meron po tayong mga ganong experiences. Kahit halimbawa na-actionan na yung kanilang reklamo, kapag ang complainant ay gusto pa rin ituloy, tinutuloy po natin dito at yung ating findings po at recommendations, ipinapasa po natin ito sa Office of the Ombudsman or the Civil Service Commission. Kasi sa ngayon po sa batas, ang mandato lang po ng ARTA ay magkaroon ng investigasyon. Wala po kaming authority na magkaroon ng final findings. Ang atin pong result of the investigation ay can only be referred to the Office of the Ombudsman or the Civil Service Commission for another set of investigation before the case is filed with regular court po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.